iba yung iniisip ng commander, yung tao. That's why, Madam President, ang it has to be felt by the people on the ground that they have a commander. Willing to sacrifice, willing to lead, willing to become the commander-in-chief. Making decisions, hard, sound, timely decisions. Kung i-consider mo, Madam President, yung sitwasyon natin ngayon, given yung nakikita lang natin ngayon sa Pilipinas, may oras pa hanggang 2028. Ganun yung dating nyo eh. Ganyan yung sense of urgency nyo. Wala. Abot pa tayo 2028, di ba? Maranasan ng mga Pilipino hanggang sa dulo. Ano yung dulo? 2028. Na re-rebound ng Pilipino, gagantay Pilipino. 2028, boto. Ayaw ko isipin nyo eh. Hindi naabot tayo ng 2028. Not because ayaw ng Pilipino. Hindi eh. Dapat ang isip is yung, ngayon, ilagay nyo ngayon yung global perspective, satellite view. Kaya kailangan tumayo tayo. Because baka hindi natin after 2020, hindi tayo handa. If the issue here is that we're not prepared to come out of this, and we're not even thinking about the survival of our Filipino race, putang ina. Magugulantang tayo, magugulat kayo. Isang bagsak, 40 million, patay na. To now. And then, what happens to sa nagsosurvive? And you have a government that doesn't even think about it, who is not aware of it, or they are aware but they do not care about it. And in fact, sila pa nga magpapasok sa atin sa ganitong bingit ng kamatayan. Dahil sa ayaw nilang matanggal. They want to preserve themselves in power. They want to continue on with the legacy, the greatest president that the Philippines ever had. Putangin na mga yan, ano? Gago eh. Kaya nga, frustrated si Commander Panadero kung bakit parang too late tayo, default tayo. Made-default tayo. Kasi nangyayari yan, anytime pwede nang pumutok yan. Mantalang tayo, pinag-usapan, rally sa June 28 na pustahan tayo, wala yung wala yung endgame. Wala pa yung endgame, rally lang yan. Kaya tanongin nyo, ako tanong ko anong isisigaw niya sa rally na yan? Marcos resign o Marcos terminated ka na, animal ka? Putang ina ninyo. The sooner we stand up, matitinong mga Pilipino, the sooner the leader, kung sino ka man, maraming leader, mga kababayan ay naisipan mo na tumayo na. The sooner you stand up and lead the people, the more time we will have from now until 2028 or much earlier from now until pumutok ito, global, end of days, man-made disaster. Pasok lahat Tapos
tingin ko dyan, sabit na tayo eh. Nag-squander ng 4 years si BBM eh. Tayo, rally, 4 years. AFP, wala. Pucha, you're part to blame here, AFP tsaka PNP. You're party to blame here because you're supposed to protect the people. Yung perspective ninyo, wala eh. Looking the other way. Tapos, ano kayo, motherhood statements. Kaya nga ako, simple lang sa akin eh, pagka nagtayuan na, saan kayo, taong bayan o ano, I have no more time for talk. Yes or no lang kayo sa akin. Otherwise, we disband you. Ganun sa akin. Kasi putang ina, inabot na tayo ng ganito eh. Pagka pumutok bigla yung ano na yan, yung war na yan, patay tayo. Kaya nyo bang panindigan yung 30-40 million na patay na Pilipino? Ha? Saan natin ililibing yun? Ano, huhukay tayo? Puta. Eh kung pamilya nyo nung mayari, o di iyak-iyak kayo? Kasi panay kayo, panay, ang kitid ng mga utak, panay mga hindi kayo nag-iisip na potentially mangyari. Hindi baling nervyusin ka na pwedeng mangyari o nag-isip-isip ka, pero at least you are preparing. That is what vision is all about. You are gifted with a vision and the intellect to add it up, ikot-ikot dito, process, microprocessor, ikot-ikot, and then appreciate. Ang wag mo ititigil lang doon. What is your solution? Courses of action. A, B, C, D, E, F, G. Oh, gago. Plan G. Gago. At least meron kang gagawin. Kasi yung wala, hindi ka handa. Bulaga. Anong gagawin natin? Wala na, patay ka. Ang problema doon, hindi ka pa mamamatay eh. Bongbong, hindi ka mamamatay. Yung tao mamamatay. Gago kayo, gonggong kayo. Tanginan, lalakas ng apong ninyo, gago kayo, mamamatay. Ginusto mong magpresidente ng Pilipinas. Kaya Madam Inday, huwag ka magkakamali. Magalit kayo kung gusto niyo magalit sa akin. Ang punto dito, buhay ng Pilipino pinag-uusapan eh. Hindi yung ito, kunyari, they got the title, President, Commander-in-Chief, highest paid ek-ek in the land, all the perks, libre lahat, etc., etc. You'll go down in history. Pucha nga, ang dami naman Pilipino na umiiyak, daming namamatay. Sipin niyo yung mga estudyante magpapatay. Talagang mga nintik na yan. Bakit na nangyayari yan dito sa atin ngayon? Ngayon na nadinig yan. Kaya nga disaster response natin, bagal. Kaya nga palpak. That's why, can you just imagine kung merong global war na parating tapos nun walang isip man lang o manhid eh. Wala man lang pakiramdam mo, may mamamatay dyan 100,000, 1,000,000, 40 million, Diyos ko. Yun yung estimate kung nuclear, preemptive strike. Kaya putya, isipin nyo yun, highly populated man eh. Kaya nga, tapos yung chief of staff natin, nagsasabi may mga missile tayo nakatutok sa China. Di ba noon, nagsalita na may mga naman tayo na, ano ba naman yan? Inviting disaster. Tumahimik na lang. Kaya nga, it shows the kind of people that we have, the kind of leaders that we have. We have incompetent leaders. Sorry we have incompetent leaders. Kaya nga, tama lang yung gastusan natin yung mga leader natin eventually. Kung gusto nyo mag-leader, pumasok kayo doon sa leadership academy natin na the best and the brightest, magturo doon. At kung ambisyon ninyo maging presidente kayo, whatever, senator, congressman, barangay captain, governor, etc., etc. Pasok kayo doon, certified kayo. Pati yung okay ba kayo, senator na, putang na, ganon, sasalita, bendalo. Pag-ukulong niya,
bibit-bitin niya, kukwelyohan niya. Puta ng mga salita ng mga senator na ganyan, ano. Mga balasubas ang mga utak ng pagsasampalin dapat yung mga yan eh. Sa totoo lang ha, sa akin, tangina, so what kung senator kayo, tangina nyo, you fail miserably, you are incompetent, mga animal. We're paying you and you are incompetent. Ay, ang yayabang nyo, nung eleksyon, ang babait nyo eh. Nung nakuha nyo na yung poder, ang yayabang nyo. Buti pa si Robin, matino eh. Walang hangin eh. Hindi, maere si Robin eh. Marespeto pa sa mga tao eh. Iba nga, nakita mo, nagbago eh. Yang, sa totoo lang sa akin, mga kababayan, ang inaano ko nga eh, bata pa lang makita nyo na kung sino yung mga potential dyan. Eh. Mga bata pa lang 5 years old, mga ganun. 2 years old nga, makita mo na may potential tong bata to, matalino. And then, subaybayan natin. So, titingnan natin. There's got to be that, siguro yung ano natin, yung mga intel agencies, yung intel agency natin. No? Titingnan niya, ito potential to, pwedeng maging presidente ito eventually. Tapos titingnan, binabantayan ba? How the child is ano. Pero pagka the moment nakita yung karakter, question mark, wala na. Delete, gano'n na yan. Na kailangan yung malagad yung karakter ng isang tao. Gagawin mong presidente one day, gagastusan natin yung tao. Padala pa natin kung saan university yan. Paikutin natin sa mundo. Kasi ini-sponsor na natin, okay lang gastusan natin kasi future president natin. Imagine if you have 1,000 na ganyan, lahat potential. Sarap nun, ano? Kahit sino, kahit magkamali ka yung criteria mo, solid, no? May character, matalino, may humility, may takot sa Diyos. Yung mga ganun bang style. And we can think about it, yung ano, pagka nandun na tayo sa detalye. Sa akin, ganun ang ano ko may criteria, presidente, senator, congressman, mga ganun ba? Lalo na national position. May mga hinahanap tayo. Kaya bata pa lang, ma-identify na. Pagka lakpak ka doon sa isang criteria, wag na. Hindi ka na namin, mag-retire ka na lang. Pero pag nakita namin, kompleto ka. Patay na ako, umaandar pa yun. Institutionalized lang. Yun ang mahalaga. Doon nagka-failure si FPRRD. Tama yung ginagawa ni Duterte. Ang problema, hindi na institutionalize. Kuha niyo ako, hindi naging matic. Kasi nung natanggal na siya, nung wala na siya, retire na, tapos na yung term niya, 6 years, bumalik ang mga kurap Nung nandyan siya, takot Takot. Takot mamatay, takot na dukutin, yung ganun ba. Kasi may reputasyon. Nag-alang-alang ang Pangulong Duterte sa reputasyon niya. Kaya walang talent, walang nakawan, minimize, bumaba. Nag-coil spring. Nung nawala siya, nagkaroon na isang leader na kurakot, nagsubaybayin muna sila kung okay. Magnanakaw pala. Putyang na. Boom, lahat sila nakaw. Ayan Yung mismong presidente ng urap It's between the devil and the deep blue sea. Hindi mo alam yung I take my chances na mag-reboot tayo. I take my chances. I know that we will be better off. With this kind of politics that we have, it's extinction na politics wala ang pupunta ng Pilipinas. Yung mga politiko natin, tarantado no? There's got to be a better way na baguhin natin yung konsepto ng politika. Nagpasama sa Pilipinas, politika korupsyon, politika, etc. etc. Yung karakter, panay sarili nila iniisip We have to set a standard na ano bang gusto natin sa isang presidente? Anong gusto natin sa isang senator? Ang gusto natin sa isang congressman. Hindi yung putang na sino-sino lang papasok dyan.
ng putya talaga. Mga walang kakwenta-kwenta mga tao eh. Tapos nung nagkaposisyon, yabang-yabang. Sarap pagsasampalin eh. Tatapang-tapangan pa, di ba? Pukwelyuhan daw yung isang senator, di ba? Parang akala mo, siya lang ang senator, di ba? Ang tingin ko sa kanya, parang siya yung nasa jeep eh. Na basta nanununtok lang, etc. Siga-siga ba? Puta yung mga ganun. Pagka nakakita kayo ng ganun mga babayan, ano? Kayong na, you take the lead. Scan ka muna kung may kasama. Scan ka muna. Ako ganun ginagawa ko. Pagka scan ako kung may kasama. Kasi usually yan, may mga lookout, etc. Pero kung nakita nyo, nag-iisa lang. Tsaka nasa loob siya ng jeep. So, yun yung ano doon. Pakan nyo. Ganun, pakan nyo. Hindi pwedeng gano'n siga-siga. Huwag kayo magpapauna sa tao. Kaya nga, anong sisigaw natin? Marcos resign, Marcos terminated, o walang isisigaw pa? Tingnan natin kung ano magiging sigaw nila. Ano yung mga banner nila. Kung walang Marcos resign yan, ano? Tao di Marcos. Pagka Marcos resign ang sigaw niyo, mga kababayan, ano yan eh? He has a choice. Kung ayaw ko, may choice eh. Marcos resign. Mag-resign siya o hindi siya mag-resign. So, if he chooses not to resign, tameme, ang wala siyang choice is, Marcos, terminated ka. By the power of the Filipino people, the sovereign will of the Filipino people, terminated ka, animal ka. At paano mangyayari yun? AFP-PNP, sumusuporta kay Marcos. Mawala yan, boom, tanggal si Marcos. AFP pa magtanggal sa kanya. How will you do that? You have to be serious about yourselves, mga kababayan. The sovereign Filipino people will have to act sovereign. Not just think sovereign. Act sovereign. Di ba? Labas. Tayo. Laban. Future natin to. Future ng pamilya natin.